May nag-request sa'kin gawa daw ako ng video para sa tamang paggawa ng pita bread. Mag-add lang sa kalahating cup ng tubig sa isang bowl, 2 tablespoon ng yeast, half teaspoon ng salt, 2 tablespoon ng sugar, kahit anong sugar. Then, haluin. Haluin hanggang sa mag-combine na lahat ng ingredients. And then, rest for 15 minutes. Sorry na malikot yung camera. After 15 minutes, makikita mo activated na ang yeast. Mabula na siya. At i-add na natin ang half kilo ng flour. Ang gamit ko dito ay all-purpose flour. Yan. Lahat natin ng half kg. And then 2 tablespoon ng oil. Lagyan ng isang egg. And then, haluin. Haluin. Manood ka, wait lang. Hintayin mo lang, manood ka lang. Pagkatapos din yan. I-knead ang dough hanggang sa maging smooth ito. Paborito ng mga anak ko ang pita bread na lagi kong niluluto. At mas nakakamura ako kaysa bumili ng tinapay sa labas. Kahit anong palaman, pwede. Mayonnaise, peanut butter, jam, cheese, or egg with lettuce, pwede na. Pag nanid na ang dough at maging smooth ng ganyan, pahira ng oil. Yes, kailangan natin gumamit ng kamay sa pag-knead ng dough. Hindi na kailangan mag-gloves kasi didikit lang ang dough sa gloves. Kailangan mo yan takpan at i-rest ng 30 minutes. Yes, 30 minutes. At after 30 minutes, yan na siya. Nag-rise na siya. I-do mo lang siya ng saglit. I-knead
need mo lang pala, sorry. I-need mo lang ng saglit. At pwede mo na siya hati-hatiin. Spread ka ng flour para hindi dumikit. Need ang dough. Hatiin. Kayo na bahala kung gaano kalaki ang gagawin ninyo. Ako kasi sa kalahating kilo, nakakagawa ko ng 15 pieces na pita bread. Tinatansya-tansya ko lang yan sis, pang merienda lang naman. Tinatansya ko lang ang sukat. Ayan. Pag ganyan kalaki, medyo medium ang magagawa mong size na pita. Bilugin. Flat. Pagulungin sa flour. Bilugin mo siya gamit ang kamay. Pagulungin ulit sa flour. Then, gamitan mo ng rolling pin para lumipis. Ganyan lang ang pag-roll para makuha mo yung tamang bilog ng pita. Depende rin sa iyo kung gaano kakapal o kanipis ang pita. Para sa akin, mas maganda yung hindi masyadong makapal at hindi rin masyadong manipis. Gamit ang flat na pan, ilagay mo lang dyan na ang dough at hintayin mo siyang lumobo. Low lang po ang fire nito ng kalan para hindi masunog ang tinapay. Ayan, unti-unti na siyang lumalobo. Hintayin natin siyang lumobo ng mas malaki. Sorry na malikot yung camera. Yan, unti-unti na siyang lumalobo. Pag lumobo na siya ng ganyan, ibig sabihin, luto na ang ilalim. Pwede mo na siyang baliktarin. Tiyan, luto na yung ilalim. Baliktarin mo na siya para maluto yung kabilang side. Pwede na yan, luto.